Maraming iniwanang pinsala ang bagyong Pablo sa iba pang bahagi ng Agusan del Sur. Sa lakas ng hangin, bumagsak ang mga puno at konkretong poste ng kuryente. Pati mga bubong ng ilang kabahayan ay hindi nakaligtas. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mel, sa ilang bahagi ng Agusan del Sur ay ilang oras lamang daw naramdaman ang pinakapaghagupit ng bagyong Pablo. Ganun pa man ay napakalaki pa rin daw ng pinsala na idinulot nito. Sa highway na ito sa Barangay Santa Cruz, bayan ng Rosario, Agusan del Sur, nagbabadyang bumagsak sa kalsada ang hindi bababa sa 10 konkretong poste matapos humagupit ang bagyong Pablo. Naputol na raw ang daloy ng kuryente sa makakapal na kable, pero tiyak daw naputol din ang access sa magkakaratig na bayan kung hindi makukumpuni ang mga poste. Delikado naman sa mga pasahero, baka tamaan ng kuryente. Yung live siguro yan. Kaya nga, buti sana maayos. Mga alas 5, malakas yung hangin. Huminto siya mga alas 8. Mula dun sa highway, sinilip namin itong sitio dito sa may Barangay Santa Cruz sa Rosario, Agusan del Sur. At sabi ng mga residente, 3 oras lang daw nila naramdaman yung paghagupit ng bagyong Pablo kanina. Pero para sa ilan sa kanila, yung 3 oras na yon, mahigit pa raw sa nakatagilid na poste yung naging epekto. Kung hindi nabagsakan ng puno, tinalupa naman ang bubong sa lakas ng hangin ng ilang bahay. Sa tahanang ito, pati mga gamit, walang masilungan matapos daw daanan ng ipo-ipo. Yung yero sa kapitbahay namin, sir, dito pumunta kasi may ipo-ipo. Bumagsak. Dumaan yung ipo-ipo, dito bumagsak sa kanila. Bahagya na noong humupa ang bagyo, pero sa tabing kalsada, tanaw ang mga palayang pinahiga ng hangin at mga punong nabuwal. Nang marating namin ang bayan ng Bunawan, bumungad sa amin ang gibagibang waiting shed na ito ng isang public school, ang halos umapaw ng ilog at mga bahay na tila patpat na binayo ng bagyo. 2,000 sa mga ito ang napinsala, mahigit 300 pamilya ang inilikas. Mel, dahil pa rin sa bagyong Pablo ay 100% o lahat ng mga kabahayan dito o yung buong bayan ng Bunawan ay wala pa rin kuryente o supply ng kuryente sa mga sandaling ito. Wala pa rin nakakatiyak kung hanggang kailan magtitiis yung mga kababayan natin dito at kung kailan mare-repair ang mga nasira na infrastruktura. Mel? Pero Cedric, kamusta ang lagay ng panahon dyan ngayon sa mga oras na ito, Cedric? Actually, Mel, matapos itong lunchtime kanina, siguro mga bandang alauna, alas 2, ay tumigil na yung pag-ulan-ulan dito. Hanggang sa mga sandaling ito ay wala na tayong nararanasan na pag-ulan tsaka paghahangin. Pero madilim pa rin sa lumipas na maghapon yung papawirin, Mel, dito sa may bahaging ito ng Bunawan. Mel? So ibig sabihin ba yan, Cedric, ay nag-umpisa na mag-imis yung mga kababayan natin dyan at maging ang mga local government, Cedric? Sorry Mel, did you mean mag-ingat? Kasi pag sinabi natin mag-ingat, ibig ko sabihin, Cedric, mag-imis, maglinis, mag-ayos, alam mo na, yung mga dumi na itinapon yung bagyong yan, Cedric. Yes, Mel, sinimulan niya ng mga kababayan natin dito na nakita natin kanina bandang hapon yung mga puno na natumbahan doon sa highway kasi talaga ito yung delikado. Kanya-kanya na sila doon, nag-take na sila na initiative para putulin yung mga puno na nakabalagbag doon sa mga kalsada at hanggang sa ngayong hapon nga nakita natin talaga nagliligpit na at saka yung gaya nga nabanggit kanina sa naunang report ni Jiggy ay itong mga troso naman ay talagang sinasampa na at saka iba pa mga debris mula dito sa ilog sa likuran natin ay isinasampa na para hindi na makakos pa ng kung ano pang problema, Mel. Ay, salamat naman at nakalampas na dyan. At maraming salamat din sa iyo, Cedric Castillo.